Mga bro, mukhang may bagong plot twist sa gera sa Ukraine. The US has officially confirmed na ibabalik agad ang military aid at intelligence sharing sa Ukraine matapos pumayag ang Kyiv sa isang 30-day ceasefire at negosasyon para sa kapayapaan. Ito na kaya ang simula ng de-escalation, o isa lang itong strategic move para mas tumibay ang depensa ng Ukraine? Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, ang ceasefire at peace negotiation proposal ay ihahain ng US sa Russia, na umaasang tatanggapin ito ni Russian President Vladimir Putin. Pero alam nating hindi ganon kadali ito mga bro. Malaki ang posibilidad na hindi ito tatanggapin ng Moscow, lalo na kung tingin nila ay mas malakas pa rin ang hawak nila sa battlefield. Pero kung sakali mang hindi pumayag ang Russia, or worse, lumabag sa ceasefire agreement, handa ang US na muling armasan ng Ukraine. Mula pa lang sa Patriot missile defense system hanggang sa F-16 Fighting Falcons, siguradong magpapatuloy ang Western military supply chain para matiyak na hindi maiiwanan ang Ukraine sa laban. Kumbaga, ceasefire man o hindi, ready pa rin sila for any scenario. Bagamat Europe ay nangako na mag-step up sa pagbibigay ng military aid, iba pa rin ang supply chain ng US, lalo na sa sustainment ng US-made weapons. Kahit gaano karami ang armas ng Europe, ang key systems tulad ng F-16s at advanced air defense missiles ay halos lahat nanggagaling pa rin sa US factories and stockpiles. Ibig sabihin, walang tatalo sa firepower na kayang i-sustain ng Amerika. Kung mapapansin natin, ang Ukraine ay mas nagiging flexible sa diplomatikong paraan ng pakikidigma. Hindi lang sila umaasa sa sheer firepower, kundi handa rin silang pumasok sa negotiations kung may makikitang advantage dito.